pa. Sino ngayon ang magdi-dare na hindi totoo ang sinasabi ni Ramil Madriaga? Si Ramil Madriaga, sabi ng mga DDS, sinungaling daw. Paano mo tatawaging sinungaling ang isang taong sinumpaan ang kanyang affidavit? Naka-notarize public ang kanyang affidavit. Close ito kay Sara Duterte. Kailala ito ni Rodrigo Roa Duterte at ng mga kaalyado ng mga Duterte. Paano ninyo sasabihin na sinungaling si Ramil Madriaga? At gaano ka-importante itong si Ramil Madriaga na bibisitahin ni Sara Duterte dis oras ng gabi o minsan umaga pa. Ha? At nagkaroon po, ano nangyayari ngayon sa outreach program ng Office of the Vice President doon po sa Annex 2 ng BGMP? Gaano kahalaga itong si Sara Duterte na bisitahin niya ang isang nakakulong na kung saan pinakulong ulit dahil kinasuhan ulit. Santisima Trinidad naman kayo, oo. Napakabobo nyo naman, napakatano naman kung hindi nyo mauunawaan kung ano po ang nagiging dahilan kung bakit si Sara Duterte ngayon ay nagtatantrum. Mabibisto lahat ng mga kabulastugan ng pagnanakaw nila sa pera ng taong bayan. Mabibisto. O ngayon, sasabihin ko sa inyo, kinukondina ba ngayon ni Sara Duterte si Saldico? Wala, dahil nakarealize siya na ang mga kaalyado ni Saldico, kaalyado din ng tatay niya. O bahala kayo dyan, pagalit kayo sa akin, dito kayo na shout out. Dahil sa pag ganito kasi, tutok ako eh. Masakit ang mata ko makakita, maliit kasi. Ang liit ka ng mga ano, oh. So mamaya ko na kayo babatiin. Mamaya na tayo magbabatian. Dito muna tayo sa Bimbangan sa Bingador. Sa ngalan po ng mga Bingador po natin dyan, shout out sa inyo. Ngayon, sino ang makapagdebate sa akin dito na sinungaling si Madriaga? Sabi daw nila, sinungaling si Madriaga. Paano mo sasabing sinungaling si Madriaga? Kilalang kilala ni Sara Duterte yan. Isipin niyo ba naman mga kamunting tinig? Taga-suporta lang siya ni Sara Duterte pero dinadalaw ni Sara Duterte sa kulungan. Sa kasaysayan ngayon, parang si Sara lang ang dumadalaw sa isang inmate, sa isang nakakulong. May kinakatakutan siguro ito na hindi pwedeng maisiwalat. Pero ang totoo, Diyos ko, Santisima Trinidad, na chickmate ni Madriaga si Sara Duterte, siguro na konsensya siguro yung mama, kaya gumawa ng paraan. Ang abogado ni Madriaga, abogado ni Kirwin Espinosa, nasangkot din sa drugs. Ay mga may kalawang siguro yung mga utak ninyo ay 192, 214, gusto ko mag-abot ng 1,000. I'll demand viewers here. Oy, shout out pala sa gumawa ng aking thumbnail. Ang pangit ni Sara dyan. Hello po, shout out dyan. Mag-message kayo. Sa gumawa po ng aking thumbnail, dahil hindi ako marunong gumawa ng thumbnail, maraming salamat po sa inyo. Okay, Diyos ko Santisima. Now, balik tayo dito sa ambisyon ni Sara Duterte. Paano pa magiging pangulo yan? May kaso. Malversation of funds. Anti-corrupt, mga, ano tawag nito? Plunder. For the information of everybody, everyone, every two, every three, every morning, every good morning, good afternoon, and every day, si Sara Duterte, impeachable official yung hangag na yan. Since impeachable officials, pwede siyang ma-remove into office sa pamamagitan po ng impeachment. At yun na nga, na-impeach na nga ng sambayanang Pilipino to People's Representative. Ngayon, nakaligtaan itong mga alinganga at mga bobo na mga DDS na nag-iingay na to, na akala mo mayroon pang amor ang mga Duterte sa Pilipino, kahit nga maghubad pa kayo at mag-parade kayo dyan, na isang dosenang bobo at tanga, walang maniniwala sa inyo, kaya puro mga oplok power ninyo, hindi nagtatagumpay. Ngayon, balik tayo dito. Hindi po nakaprepare si Sara Duterte dito sa affidavit Madriaga. Nagets ninyo? Hindi po nakaprepare itong si Sara Duterte dito po sa affidavit. At take note, notarize, hindi peke na notaryo. Inamin mismo ng kampo. Inamin mismo ng kampo ni Ramil Madriaga na si Sara Duterte at ibang staff ng Office of the Vice President dumalaw po doon sa kung saan nakapiit
sa BGMP si Ramil Madriaga. Tapos sasabihin nyo, simpleng kakilala lang. Ang na naman noon, napakagago nyo naman paniwalaan kung simpleng kakilala lang itong si Ramil Madriaga. Huwag na kayo magbubulag-bulagan, hindi naman kayo talaga totally hangag. Naghahangag-hangag lang kayo eh. No? Saan naman kaya magbabakasyon si Sara pagdating dito? Yung kapatid ni Sara Duterte na si Pulong Duterte, inimbitahan lang ng Independent Commission for Infrastructure para sagutin yung maaring katanungan doon sa possible anomaly sa mga flood control at infrastructure projects sa Davao. Ang gago, nagpaalam na pupunta sa ibang bansa, mag-aliwaliw ang hangam. Hindi excuse ang Christmas para iwasan mo ang responsibilidad mo. You are a people's representative, hindi ka Miss Universe. Oh, ikaw Sara, Vice President ka, hindi ka Mr. Pilipinas candidate. Diba? Ikaw ay Vice President ng Republika ng Pilipinas. Hindi ka Miss o Mr. Universe. Kasi si Pulong Duterte, People's Representative. Ano ka? Sabi ni Congressman Pino, Miss Universe. Na kung kailan mo lang gusto mag-attend just sa mga, ay naku Diyos ko Santissima, ano pa, napakahinayupak nyo naman talaga, oo, na mga naniniwala sa mga 271 viewers, maraming salamat. Huwag nyo kalimutan mag-like. Ang hindi mag-like, baho. Kung sa channel ko lang to, sasabihin ko nga baho buday. Kaya lang bingador to eh. Baka mamaya. Sara Duterte, ikaw po ay pangalawang pangulo. Tanggap namin na ikaw ay pangalawang pangulo pero walang kwenta. Hindi ka Mr. Universe. 'Di ba? Hindi ka Mr. International. Hindi ka Mr. Mistiran. Ikaw ay Vice President. Pagkatapos, kakaharapin mo yung mga ganitong klaseng kaso. Grabe, parang halos lahat ng mga civil society at mga organization nakikita yung kagarapalan ng mukha mo. Kailangan mong managot, no? Dapat sa Korte ng Republika ng Pilipinas, tulungan nyo naman ang taong bayan na makamit ang hustisya. Kapag once na naisampa na yung kaso, tulungan ninyo yung mga minor court natin para mapanagot yung dapat managot. Ang problema kasi pag dating po sa kataas-taas ang hukuman, nababaliktad yung mga desisyon, no? So kaya nga itong gara-gara itong mga Duterte na ito. So sa punto na ito, ang pangarap ni Buday, Inday, basag na. Binasag na ni Madriaga. Kaya I challenge everyone, sino sa inyo ang mag-dare to question the credibility, the reliability, the veracity of the statement made by Madriaga through his legal counsel. Hindi ito basta-basta. Pinanumpaan ito. Sinumpaan ito. Okay? Sa ilalim ng saligang batas. Parang mabanggit pa yan yung the truth, the whole truth, and nothing but the truth.